So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay, balik tayo sa mga request nyo. At isa tong request na to sa feeling ko isa kasi 6.7 million views eh. No, so I'm expecting na entertaining yung battle na to, no. So it's Badang versus Saito. First time kong mare-review si Badang, no. So tignan natin kung anong style meron si Badang. Kung paano siya pumuntos. Si Saito, alam naman natin kung paano umiscore to, kung paano bumattle si Saito. Ilang beses na natin na-review si Saito, no. So kay Badang, first time ko siya mare-review. So shoutout kay Joe Benson Dallas. Pasensya na boss, nahiwalay yung ano mo, yung request mo na to, pero yun, madadaanan yan. Okay, so yun, Badang versus Saito. Shoutout Joe Benson Dallas sa request mo na to. First time ko makapanood to guys, so para sa akin it's a new, no, para sa akin new to, and yung magiging reaction ko dito sa battle na to natural, no. So umpisa na natin to, Badang versus Saito. Let's go. Yo, unang banat kay Badang. Pakinggan o. Papakilala ko ng magandang si Saito. Ladies and gentlemen, represent you Saito ng bubugbog ng Kalabaw, aka Tostadong Bawang, no winner, 5,000 lose, 100 pounds, itlog pa lang. At ang title po ng event natin ngayon ay tayo na lumalapit sa langaw, ayaw mo pa. Makasama po nating rap artist ngayon, walang iba kung hindi ang alamat ng bunganga sa may itim na mukha. Okay, palakpakan muna mga kaibigan pagkat dito tayo ngayon sa The Saito Show na kung saan bobo ang host. At ang mga sinasabi, nonsense. Dahil sa kayo makakita habang nag-i-interview, nag-i-yosi na kabata kaya laging natitense. Okay, magtatanong na po tayo. Bakit ganyan yung ngipin mo at yung huso mo parang puwet ng manok? Yung mukha mo mukhang Bombay pero ang tuktok Arabo hook. Kaya sa taas ng hairline mo, parang landingan ng eroplano. Alam mo, solusyon niya, Saito, gupitin mo bulbul mo tsaka mo itapal sa noo. Pero kahit panot ka, kilala ka. Popular, sikat na rapper. Pero hindi porket kakulay mo si Tupac, isa ka ng gangster. Para angasan mo ko, porket membro ka ng bubble gum. Ano ba pangkat na pinagmamalaki mo? Sinigang? Kaya kung umasta ka, kala mo taga-Tondo ka na kung saan uso ang saksakan. Saksakan na mga pangit at itsurang snatcher. Na kapag binabahan ng lugar, kumakalat yung mga evac sa evacuate center. Pero bilib ako sa ito, di ba technician ka? Gumagawa ka ng electric fan, gumagawa ka ng rep. Kaso pagkatapos gawin ng lumalabas, putek. Anak ng putek. Nung nakita kita, sa sobrang sabog mo, naka-shades kahit ulan na yung malakas. Hoy, ulit ba? Ang kapugian ng tao nasa loob ng bahay, kaya wag kang maglalalabas. Pero brother, mabait ka pala. Kaya lang ha, mahal mo pala ang pamilya. Naalala mo ba nung binigyan kita ng show sa Tarlac? Nag-advance ka sa akin ng 500 pesos dahil sabi mo para sa pamilya, pang shabu pala. Tangina mo ka. Kung alam ko lang na ipansasyabu mo yung pera, hindi na sana ako gumawa ng paraan para ipinadala sa Cebuana. Dinamoy mo pa yung anak mo para sa bisyo mo, para sa bilang sa amin na nangangailangan. I thought my teeth were... Okay, so para sa akin wala pang matindi or malakas na punchline na binibitawan si Badang dito at this point. So pakinggan natin, baka late round, no. Kahit isang solid na linya lang pwedeng iangat niya yung round niya eh. So tignan natin. Tangina mo ka, sinungaling ka. Mag-ingat ka kay Badang, gago lang ang titirahin mo pero hindi tanga. At nalaman ko rin, hindi ka naman pala pinalas ang iyong binan. Nagalit lang pala dahil 500 pesos, pinambili mo ng shampoo. Kaya kawawa naman. Pero, Saito, mabait ka, pogi. Alam mo kanina, yung shota mo, tsaka yung kabit, nag-away kasi nga, pogi. Teka lang ha, yung asawa niya, nag-away yung kabit. Kasi yung asawa niya, ang pangit na, patot pa, wala kasing puwet. Pero kanina, huli ka nang dumating. Ang nakakabilblo yun, si Piolo, lagi daw may taping. Okay, Saito, freestyle ang ibabanat ko sa'yo. Naalala mo ba nung hinamon mo si Vice Ganda? Puta,
Yun, pinatulan ka. Nakita tuloy ng mga madla kung paano ka babuyan ng bakla. Kaya huwag mong pinagmamalaki sa kanya mga rap mo na pangkanto lang, boy. At huwag pinagyayabang sa akin yung mga chicks mo na pakantot lang, boy. At yung isang chicks mo, kanantot ko, alam mo na sabi, parang rebisco. Ang sarap ng feeling ko. Ang sarap ng feeling ko. So ayun, para sa akin naging naging plain lang yung naging banat ni Badang dito, at para sa akin hindi siya ganun kalakas, and ano pa, wala akong naramdaman ng mga solid na suntok doon. So ayun lang siguro yung masasabi ko. Saito tayo. Time. Unang banat kay Saito. Okay. Masaya ka na, Dang. Masaya ka na. Okay. Badang, alam ko na ang pagkakataong ito ay matagal mong hinintay. Pero huwag ka muna magdiwang. Dahil ngayong gabi, hindi ko ibibigay sa kamay ng kaaway ang tagumpay. Ako yung klase ng taong hindi madamot sa lahat ng bagay. Pero depende na lang siguro kung masahol pa sa tunay na demonyo ang kaaway. Pukin ang ina mo, Badang, laro ko to. Huwag mo akong basta nalang tarantaduhin. Ikaw pala yung hinahanap nilang traidor, hindi ko sukat akalain. Simulat sa pool, higit sa kapatid, ang turing ko sa relasyon natin bilang magkaibigan. Pero kagaya ka rin nilang handang kalimutan ang lahat sa isang gabing pakikipagkantutan. Sa bagay, sino ba naman ako? Isang hamak na pulubing naghahanap ng kaibigang makakalaro. Pero sana minsan maalala mo, ako yung madungis na lalaking nagturo ng daan nang ikaw ay minsang magtago. Sa dinami-dami ba naman ng makakalabang ko ng mga nagkalat na buang? Sukat ba namang dito pa sa ubod ng yabang na kukulang-kulang? Badang, ang tanda mo na itang. Paano mo nagawang mabuhay na ang utak pahalang? Balikan natin ang indang. Sa sobrang takot ko sa toko, lakad ko'y hindi mo matatawag na hakbang. Ang mga paa ko sa bilis ay para bang lumilipad na lang. Kaso lang, bigla akong napatigil ng biglang. Mahagip ng talas ng pandinig ko ang dalawang nagngangalit na bagang. Sa batong baibaitang, ako'y dahan-dahang dumukwang. Unang-una ko agad nakita abay ang panty ni Inang. Hawak-hawak ni Badang. Habang nagsasalsal, baka sa namumot ng muka. Ang pagkalabis na tigang, pukin ang ina mo, manyakis ka, Badang. Nung sinasabi mong chicks ko na kinantot mo, wala pa akong babaeng nagagalaw. Nananatili pa ring virgin ang itim na kalabaw. Badang, napaka-chismoso mong lalaki. Gusto mo ikwento ko yung mga katarantaduhan mo sa kalye? Hindi lang dito, mula sa kanto ng monumento, Kainta hanggang sa Baguio. Ang dami mong atraso. Asan yung mga pasamo? Wow, nagpulang damit. Ibig sabihin, bloods ka na rin. Para pagpunta mo yung bati-bati na rin. Diba? Yung nagtrabaho tayo sa Tarlac, okay na talenpi mo. Hindi naman sa nagmamaliit ako, Badang. Sa akin, hindi importante ang pera, hindi yan mahalaga. Ang importante sa akin, yung masubok ko yung pakikisama mo sa bawat isa. Diba? Pinagmamalaki mo yung 500 binigay mo? Bakit? Saan ba galing? Galing ba sa bulsa mo? Humingi ka ng 3,000 sa may-ari ng palaro. Sinabi mo, bigay ko sa ito para matuwa yung mga tropa ko doon. Yung pala, iba ang motibo mo. Masahol ka pa kay Satanas. Badang, yung itsura mo, naku po, bakas ka bakas. Hindi ko na kailangang ipakita kung sino ang malupit sa ating dalawa. Freestyler ka ba? Ba't ngayon, Badang, nasan ka? Ayoko magmagaling, ayokong ipakita ang lupit. Yung taglay na dala mo, baka hindi ba umabot sa singit. Kung kantutan lang gusto mo, Badang, ayoko magyabang. Yung asawa mo, may skandal kasama ko. Ang side. Ilan na lang? Time. So, parehas silang walang, para sa akin, parehas silang naging plain, parehas silang walang naging mga solido na linya na pwedeng, alam mo yan, na pwedeng mag-knockout or sumugat sa isa't isa. Yun yung naging laro nila. Pero
I think I'll go for Saito dito. Parehas naman silang nag-jokes, no? Si Badang pumasok din sa jokes, pero yung jokes ni Badang is, although effective naman siya, pero hindi siya ganun ka-impactful sa crowd and para sa akin din. Pero nung si Saito is nag-joke, pasok yun sa crowd, pasok din yun sa akin. And then hindi lang jokes yung naging weapon ni dito ni Saito sa round 1. Andito rin yung mga mensahe niya, yung messages niya, yung punto niya, no? Maganda yon. Hindi ko na i-mention yung mga yon, pero na-feel ko yung punto ni Saito, yung gusto niyang iparating sa round 1 na writtens niya. So para sa akin, kung punches ang pag-uusapan, parehas namang walang mabibigat na linya na in-spit. Sa performance, same lang din, malinis. May mga freestyle din sila. Pero para sa akin, mas naging effective yung ginawa ni Saito sa round 1. So, yun. In terms of jokes and entertainment, tsaka mga mensahe or punto. So, I'll go for Saito sa 8-7 na score. Yun lang. Saito sa round 1. Susunod na round ay rated PG. Patnubay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dahil bago ako magmura, nagpapaalala na ako. Dahil ngayong gabi na to, matutunghayan nyo kung paano ako mawalan ng modo. Tangina mo ka! Makata ka ba talaga o makakomedy ka lang, masaya ka na? Malalim ka ba talaga o malalim ka lang huminga dahil buka ang ngala-ngala? Alam mo, Saito, ang paglaban mo sa akin ay parang dumudugo ang iyong ilong dahil hindi mo na kaya ang iyong dialysis. Dahil ito'y tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease na wala ng permanenteng gamot. Wala na kung sino pang makakalunas. Kahit tawagin mo pa ang konduktor ng bus. Kaya kahit gaano kabilis ang pagsikat mo, ngunit sa pag-angat mo, ako ang kalso sa pagsulong mo. At hindi mo nakakayanin ang kahihiyan mo para kang binigo ng katulong mo. Mga putang ina nyo, pag tinapat ang comedy sa malalim na may pangalan, talo ang comedy. Mga putang ina nyo, pag tinapat ang malalim na walang pangalan tapos sikat ang nag-comedy, panalo ang nag-comedy. Tinatarantado nyo ba ako rito, mga putang ina nyo? Hindi porket nauna si Target, si Saito, si Bata, si Delo, hindi na pwedeng matalo? Ako, kahit lagi akong talo, lumalaban pa rin ako dahil pinakikita ko sa mga tao kung ano pinagkaiba ng peke sa totoo. Sa totoo lang, ano bang napasikat mong kantang hayop ka? Ako eroplano, tawid dagat, palag ka. At nung time ng Republic, palasyo. Kaya lang naman ako lumalaban dito sa flip top. Gusto ko lang naman patunayan sa buong mundo na kaya ko makipagsabayan sa mga bago, makipagwaratan sa mga batikan at paglaruan. Si Boy Negro. Tangina, huwag ako. Kahit sabihin pa ni Damsa na duwag ako. Pero lumalaban ako mag-isa dahil dala ko ang bayag ko, pati ang bahag ko. Dahil lahi ko'y Pilipino, tubong Marikina, dugo ko'y bughaw. Ikaw, dugong manok, laki mong tae, tubong lugaw. San ka ba nakilala? Sa pagko-comedy mo o sa mukha mong dala na kahit hindi ka na mag-rap, nakakatawa na? Ako wala pang rap contest sa street, grand finalist na ako ng Republic sa Itbulaga. Wala pang flip-top, wala pang sunugan, batang na ako, nakasama ko na sa kanta si Glock 9, naging tropa ko na rin si Looney. Kumanta na kami sa Araneta Coliseum kasama si Francis Magalona dahil gines kami sa show ko to ni Michael V. Tapos aangasan mo ako kung sino ako at sino ka? Tarantado ka pala eh. Iniri ako sa industriyang ito, hindi ako sinuka. Malakas lang impluwensya ng flip-top kaya mas talo kung sumikat at nakilala pa at nakilala ka. Pero kung susumay lang natin dalawa, sa atin talaga at sa mga nakalaban ko pa, ako ang pinakamabigat dahil ako ang nauna. Kaya ilagay mo sarili mo sa lugar mo para ilagay ko ang sarili ko. Dahil hindi rin naman basihan ng magaling at nauna kung wala ka namang respeto sa kapwa mo. Kapwa ko, mahal ko dahil dyan ako minulat ng magulang ko. Ngunit sarado na talaga ang mga utak ninyo dahil nga nakalaban ko ang adik na idol nyo. Okay. Yung round 2 ni Badang, more on selfie bars, no? Naging puro selfie bars yun about ako, mga achievements niya, yung mga nagawa niya, no? So, yun yung napansin ko. More on selfie bars yung round 2 ni Badang. Eto ba pinagmamalaki nyo mga tao? Bagkos mga nag-a-addict sila? Eto ba iniidolo ng mga anak nyo ang mga taong walang kwenta, walang moralidad, walang pagpapahalaga sa nararamdaman ng iba? Hindi sibilisadong nilalang para mga taong baluga.
na iniinom ang sariling laway, kinakain ang sariling muta, pinapaligo ang sariling tae, at iniinom ang sariling luga. Yak. Ang ina mo, Saito, ano bang, tribo ka, bakit pangit ang pangangasiwa? Hindi pa naman uso ang sisarya yon, bakit uso mo ang hiniwa? Tay. So ayun, sabi ko nga more on selfie bar si Badang sa round 2, and para sa akin hindi ko masyadong nagustuhan yung pagkakasulat niya or yung content niya doon, no? So ayun lang. Power punches medyo wala rin para sa akin, wala ding anong tumama, no. Punches hindi ko rin alam, no. So feeling ko kung ano yung ratings ni Badang sa round 1 is naulit lang sa round 2, pero ang nangyari parang naging mas worst pa to kasi di talaga ako fan ng ng selfie bars no. Puro about kasi sa kanya yon, and then wala rin gaanong mga linya papunta kay Saito, no. So yun lang siguro. Although nagets ko naman yung punto ni Badang doon na pinagmamalaki nga niya achievement niya, no doubt doon. Pero dahil nga battle rap to is hindi siya about sa achievements no, kung paano mo susugatan yung kalaban mo, 'di ba? So yun lang naman yung punto ko. Game. Badang, sige. Ikaw yung nauna. Pero unang-una ko nabasa sa libro, maraming naunang tanga. Tangina. Ayun, although para sa akin indirect rebut yun, pero effective. Alam mo ba yung mga sinasabi mo? Bakit hindi mo subukang i-apply sa sarili mo? Yung mga sinasabi mo sa akin, lahat ng galing sa pagkatao mo. Kung kanta lang ang pag-uusapan, Badang, hindi ko kailangan ipagmalaki to. 10 kanta ang gawin mo kahit umabot pa ng 30. Tutumbasan ko lang ng isa, ang importante may halaga. Ang bawat Bars. salita, dapat ilagay mo sa tama. Ngalngal ka ng ngalngal. Talo mo pa yung ngumunguyang bunganga. Sige, ikaw ang pogi. No, sige, tignan mo yung mukha mo, ang lapad. Ha? Alam mo maraming magagawa sa mukha mo Pwede ang bagong disenyo ng kalandiuling. Bilada ng daing. Diba? Parang pwedeng gawin dyan yung music video ng Alamat ng Waling-Waling. Magdungan ni Aling Maming. Marami. Badang, yayaman ka. Malaki ang chance mong sumikat. Malalagay ka pa sa kasaysayan ng pinakamatibay na aklat. Doon nakalagay yung mga parang talampakan na mukhang binakat. Diba? Tignan mo. Yung mukha mo, kung idodrawing ng bata, siguro mahihirapan. Kanto, kaliwat kanan, kanal, hindi mo malaman. Yung mukha ko, isang beses mo lang tignan, magdamag mong pag-iisipan. Di ba? O sige, Badang, pogi ka no? Ikaw na, Badang, di ba? Oh. So, ibig sabihin, Badang, ibang klase kang nilalang. Sa madaling salita nga, ikaw yung katuparan sa hula ng itim na libro ni Satanas. Badang, babalik tayo sa mga nakaraan mo. Sabi mo sa akin, 3 lang yung gumulpi sa Baguio. Nabasa ko sa dyaryo. Pinulot ka sa Kanal na Barado. Badang, hindi na ako nagtataka bakit talong nagkaganyan yung mukha mo. Ang yabang mo magsalita, putang ina mo, numero 1 kang manyakis. Yung babae, hindi na ako babanggit ang pangalan. Sa Wawawi, dating tao ni Kuya Willie, puta minanyak niya sa taxi. Pinangakuan na ako, putang ina po, porkit rapper ka, ibig sabihin makukuha mo na. Lagay mo rin sa mukha, Badang. Hey, lagay mo rin sa mukha, Badang, kasi hindi ka pa nagsasalita, mukha ka ng tigang. Pag hinubaran ko yung mukha mo, labas yung bulbul mo. Oh, di ba? Tignan mo yung mukha mo. O sige, Badang, panalo ka na, ang gwapo mo. Fine. Ayun, jokes, entertaining round, no, para kay Saito. Yung rebut niya yung una,
na ikaw na yung nauna, pero nabasa ko sa libro maraming tanga, no? So, solid yun. Yung rebut na yun, solid yun. Freestyle ni Saito, pasok pa rin yun. Ang galing. So, ano ba maiko-comment ko dito? Ano ba magiging reaction ko dito? Nag-freestyle si Saito. Jokes. 'Di ba? Yun. So, isa Saito pa rin para sa akin sa round 2. Sa same na score. 8 and 7. So, 14-16 in favor of Saito sa 2 rounds. Huling banat kay Badang. O, palakpakan kay Saito. Zaitong bugok. Zaitong tulo. Tignan natin kung magiging effective si Badang this round. Kailangan niyang ma-perfect, kailangan niya magbitaw ng mga malalakas na linya dito para ma-KO niya talaga or makuha ni Badang yung round 3 o yung mabawi niya yung round 1 and 2 niya, no? Ganun, dapat kalakas yung magiging bato niya dito. Zaitong panot. Zaito, wala nang gamot. Tanginang enigma. Kasaksakan niyo ba to ng anti-rabies parang asong ulol sira tuktok eh? Kamao ba yung manipak yung hininga mo? Putang ina, kanina pa nanununtok eh. Alam mo, nung nakita ko yung mga chicks sa labas, nag-init ang katawan ko. Pero nung maamoy ko hininga mo kanina, putang ina, nag-init ang ulo ko. Pero napawi yun. Dahil yung sinasabi mo sa'yo yun eh, babaero ka kasi. Asawa mo nag-away kanina. Da? Kaya ang sabi mo, mahal mo sila parang teleserye. Sabi niya, oh, walang iwanan ha, you and I. Nagtataka ko lang, pagkatapos doon nilang mag-sex, pareho silang nagka-UTI. Ay nako, parang uling ka. Saan ka ba pinaglihi? Sakalan? Sakalan di anang nani mo sa negro, kaya ang itsura mo ganyan? Kulay lang ang nakuha mo pero ang talino, hindi. Magaling ka lang magpatawa pero para sa akin, hindi ka matindi. Dahil ang paglayag mo sa hip-hopan ay parang kang lumakoy sa pusod ng dagat. Kahit gaano kalaking barko kinakapitan mo ay kayang buwalin ng hanging habagat. Kaya kung mahina kang nilalang, mag-evacuate ka na lang dahil kung mababaw yung lugar mo, mape-pressure ka lang. At paano mo pababagsakin ng tsunami at tidal wave kung low pressure ka lang? Baka ma-press ko ka lang. Mag-angas ka sa loob ng kulungan, umasa ka na parang preso ka lang. Huwag dito sa laya dahil halaga ng ulo mo 2,000 ang presyo mo lang. Ngayon, ang format ng flip-top laliman ng konti para walasin ng mga negro. Kaya kung nanalagta ang bagyong Sinner at bagyong si Undoy, ako naman nalalagta sa inyo. Kaya kung mundo ang naging hurado sa laban namin ni Paring Target, malalaglag ka. Sa katotohanan na sinasabi ko ay matatagtag ka at maglaladlag ka. Dahil yan ang mga sinyales na mga silahis kapag nanguso, maliksi. Ngunit kulang pa ang kaalaman mo sa hip-hopan dahil ang dunong ko sa dunong mo ay napakaiksi. Maiksi na ang pasensya ko, huwag mo sundan ang distansya ko hanggang sa kadulo-dulo. Dahil pag nadilaan ng apoy yan, malamang sunog pati ang kaluluwa mo. Kaya kung palaliman, pakataan, pakikitaan kita ng kalupitan hanggang magilitan kita na leeg, sinasabi mong kasikatan. Kaya huwag mong pinagmamayabang sa akin yung mga narating mo kumpara sa mga narating ko ay hindi ko na mabilang sa paa ko pati sa daliri ko. Ibinabalik lang ni Paring Enigma ang kasikatan ng grupo kong kamandag ng Marikina na halos lahat ng palabas sa telebisyon dati ay napag-guestingan ko na. Nagka-arthritis na nga daliri ng lolo ko, kapipindot niya ng Betamax para lang mai-record niya ang mga palabas namin na inaabangan ng mga tao, lalo na kapag kasama ko si Francis Magalona. Mula 1995 lumalaban ako ng freestyle sa Okay, ang ganda sana ng atake ni Badang dito. Para sa akin iba na sana yung atake niya kasi sa round 2 'di ba puro selfie bars, kaso pumasok na naman tayo sa selfie bars ni Badang. Ubot nakikipag-battle pa rin ako ngayon. Isa lang naman kasi ang ibig sabihin yon. Iba ang matatag at hinubog ng panahon. Ngayon, ang mga kasama ko nakipag-asawa na at nangangamusta na lang bilang kaibigan. Kaya kung magaling sa paningin mo si Looney, ibahin mo pa rin ang may paninindigan. Na kahit talo, lumalaban dahil may pinaglalaban. Ang pangalang natungoy sa lilinisin sa mabuting paraan para makamit kong muli ang katanyagan. Dahil wala sa bukabularyo ko ang umatras umurong sa anumang hidwaan. Dahil badang is badang, patay kung patay, masugatan man ako sa hidwaan. Kaya ang payo ko sa inyo, ihagis nyo ng puting tuwalya bago ko pa manakaw to. Nasaan ba yung trainer mo, Koto? May oras pa para mag-backout kayo. Pero teka lang, mukhang seryoso na kayo. Commercial muna tayo. Flip top. Hinatid sa inyo ng Zaito Lotion. Mapapagbak ang iyong balat, magkakabuni ka, magkakaketong ka, at higit sa lahat, mura na, marumi pa. Ayun, so pumasok
pumasok na naman si Badang sa selfie bars, which is ayun yung naging performance niya sa buong round 2. Parang kalahati ng round niya naging selfie bars, no? Pero okay yung approach ni Badang sa umpisa ng round 3. Parang yung approach niya dun sa round 1 eh. Pero parang alam mo yung pinaghalo niya yung round 1 and 2 niya dito sa round 3. So same, no? Kung ano yung performance, kung ano yung comment ko sa rounds 1 and 2 ni Badang, ayun din yung magiging comment ko dito sa round 3. So, still, hindi naging impactful yung mga writtens. Yung jokes okay naman, pero hindi siya ganun hindi ganun ka-entertaining, no? So, ayun. Yun lang siguro. Saito, magkaiba yung jokes na sinasabi ni Badang, magkaiba yung jokes na sinasabi ni Saito. No? Kung ikukumpara natin yung mga jokes na ini-spit nila, dinideliver nila, mas naging effective yung Saito sa rounds 1. Rounds 1 and 2. So, pakinggan natin round 3. Uling banat. Saito. Kaya iniinom mo, kaya ang galing mo eh. Oh! Okay nang ang galing-galing mo pala eh. Puta ragis, ang lupit-lupit mo pala eh. So, ibig sabihin, Badang, ang lupit-lupit mo pala eh, no? Wala mo sa akin. Diba? Badang, You can get up to 50% Di ko alam kung nawawala si Saito dito, pero mag-freestyle naman to eh. Alam naman natin si Saito kapag nag-joke siya, papasok yung freestyle. So, tignan natin kung ipapasok niya yung freestyle dito sa round 3. Tayo lang natin to. Wala pa tayo masyadong sasabihin dito. Kakampisa pa lang ng round. Let's see. galing-galing mo pala. No? Ulitin ko. Galing-galing mo pala. Badang, nakalimutan ko na naman. Galing. Ang galing-galing mo pala. Badang, Besa lang. Talito ako sa mukha mo eh. Pokin ang ina mukha mo kasi eh. Lantad ng lantad eh. Tawa ka pa ng tawa. Ibig sabihin, nag-practice ka. Badang, ang galing-galing mo pala. Wala, isipin ko lang, boss ha. Isipin ko lang kasi maganda yun tol eh. Sa akin, Badang ha. Simulat sa pool, Badang, buhat na maging tao ako. Ngayon lang ako nakasalamuha ng asal hayop gaya mo. Imbis na ikaw ang maging mabuting halimbawa ng kapatiran sa kultura. Ang joke si Bakit Saito. puro kalibugan at kayabangan ang madalas na palagi mong inuuna? Badang, ang payo ko sa'yo, bilang nakakabatang kaaway mo, huwag mo kong ituring na kapatid o kaibigan mo dahil sa pinakitang mga asal mo. Nakalimutan ko man yung linya ko, siguro gagamitin ko na lang sa susunod para mas pakinabangan ko. Ibig sabihin nun, may dahilan kung bakit yung mga pyesa ko bigla ako nakalimutan. Badang, kasi hindi naman dapat kita pang sulatan. Tanghaling tapat. Sinubukan ko magsulat. Puta, wala akong naisip po sa mukha mo. Puta, puro burat. Tingnan mo na, Badang. Hindi pa nga tapos eh. Badang, kahit na alam ng mga tao, sa totoo lang, hindi importante sa akin ang panalo. Lalo't ang dahilan ay mandamay ka ng mga personal na buhay ng ibang tao. Sapat na sa akin ang makita ko na ang lahat ay masaya. Sa bawat lansangan na daanan ko ay may mga batang tumatawa. Badang, ayoko na ikwento yung sa Baguio. May nagtimbre sa akin tungkol sa pag-uugali mo. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko masabi sa harap dahil alam ko marami ang manonood na tao. Bilang kapatid mo, handa kong ipagparaya ang lahat. Pero sana itong laban na to ay magsilbing tanda at malaman mo ang pagitan ng mabigat sa burat. Pumugma sa huli, pinag-aralan ng matindi, yung mga balasa ng salita na para bang naririnig mo lamang sa gabi, yung mga huni ng uwak, huni ng tipaklong na gutom. Badang, may tsansa ka pang maging pogi, subukan mong 5 taong ka magkulong. Inaamin ko, Badang, marami akong pagkakamali sa buhay, pero alam ko ang mapa na aking nilalakbay. Hindi ko na kailangan pang isugal ang buo kong pagkatao. Praktisan ka ng araw-araw, wala ka namang kwentang tao. At importante para sa akin ay nandito pa rin kayo. At salamat sa lahat na nagpunta. Lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ko kayo.
Siguro yung round 3, even nag-freestyle or nag-choke si Saito, hindi niya na-spit yung rounds niya, yung returns niya doon. Siguro, itatabla ko pa rin yun. Props sa ginawa ni Badang doon, props sa pagiging prepared niya, props sa returns niya, all 3 rounds, props sa performance niya. Pero, syempre, kailangan nating i-credits yun kay Badang, no? Yung pagiging prepared niya sa round 3, especially sa round 3. Pero yung round 3 ni Saito, nagkulang man sa performance na hindi niya na-spit yung reasons niya, pero ang ganda pa rin ng pagkakasalansan ng freestyle niya. So props din doon. Gusto ko man ibigay kay Badang yung round 3, pero kailangan nating i-credits yung ginawa ni Saito kasi even nakalimutan niya, nakapag-generate pa rin siya ng mga words, napagtahi-tahi niya pa rin yung mga words, yung mga words sa isip niya at napagtugma-tugma niya. Even hindi ganun kaganda yung tugmaan, pero props pa rin doon. Mahirap mag-freestyle, guys. Mahirap yun. So, itatabla ko yung round 3 para sa performance na yun. It's all 7 para sa akin. So, all 2 rounds para kay Saito. Isang round isang round tabla. So, 8-8-7. 16-23. 23 points for Saito. Tapos, 21 naman kay Badang. So, ayun. Saito ako dito. Wala kaming bibnan. Mabait to. Yo, flip top on 4, tangin na. Lupit na last lap, last battle na yun sa buong event. Meron pa tayong bukas. Ang boto, 4-1 para kay Badang. Uy! Pero, 4-1 para kay Badang. Okay. wala, pareho silang panalo doon. Wait lang bago natin pakinggan yung mga judges, sisilipin ko, titignan ko kung ano yung naging basihan ng judges kung bakit nila binoto si Badang. Okay. Siguro, isa na dun yung pagkakaroon ng choke ni Saito sa round 3. Pangalawa siguro is yung malinis na performance sa round 1 to 3. Ano pa? Ayun lang siguro. Hindi ko alam. Pero para sa akin, Saito yun sa... alam mo yun, pares sila ng jokes. Pares sila pumasok sa mundo ng jokes Pero para sa akin, naging effective yung jokes ni Saito dun sa rounds 1 and 2. Pares silang walang gaanong punchlines No? So, ayun. Para sa akin, as is yung magiging boto ko. 4-1 naman So, at least meron bumotong isang judges kay Saito. Pakinggan natin. Okay, Badang. Kasi yung para sa akin, mas handa siya kung yung ginawa niya mula round 1 hanggang round 3. Kasi yung round 3 niya, nawala na rin yung sulat sa side sa kanya na rin nanggaling. Kaya yun, boto. Rudik, Mineras Iles, bibigay ko yung boto kay Badang. Although napakaganda ng pinakita ni Saito, pero yung paghahanda ni Badang ang mas tumatak. Sabi na nga be. Yun, kaya Badang. Yo, Nico Armaleta. Saito versus Badang. Binigay ko boto kay Badang. Round 1 kay Saito dahil comedy nga. Saito, comedy sa kanya. Round 2, round 3, technical, may pagka-real talk. Yun, technicalities ng battle. Battle rap kay Badang. Yo, actually mahirap judge yung battle na yun. Pero para sa akin kay Saito, sa round 1 tabla, second tsaka third kay Saito kasi parang natripan yung mga jokes niya. Although malakas din yung bars ni Badang. Pero para sa akin Saito. Yes. Shoutouts nga pala mga kami kasi. Sayan Gang Del Ritmo. Ang hirap i-judge yung battle na to. Yung round 1, akala ko tabla pero solid yung finishing line ni Saito kaya kay Saito ko Okay. yung round 1. Tapos yung round 2, ang galing ng bars sila pareho. Tabla sa akin yung round 2. Yung round 3 kay Badang. Kaya kung round per round, tabla yun. Pero pag sasamahin bilang
sa lahat ng rounds, lamang talaga si Badang. Pero solid pa rin siya. Okay. Wala sa akin, binigay ko yung boto kay Badang. Para sa akin yung round 1 kay Badang, tapos yung round 2 kay Saito, tapos round 2 kay Badang, so kay Badang. Okay, so ayun yung naging di ko na i-breakdown yung mga ano, yung judging, no? So para sa ako naman, hindi ko naman, wala naman akong babawiin na vote dito. Para sa akin, okay naman yung naging performance ng dalawa. Siguro mas natripan ko lang yung naging performance ni Saito, and para sa akin siguro yung battle na to is own preference na lang, no? Kasi magkaiba ng atake, no? Style clash, freestyler, comedy si Saito, si Badang naka-written, may sulat siya dito din, pagiging technical lyrical niya. So style clash para sa akin siguro pag ganito, kasi mga own preferences na lang talaga yung magmamatter. So para sa akin mas natripan ko si Saito dito dahil nga fan ako ng mga jokes at mga entertaining battle. Si Badang naman, although may technicalities, lyrical, may mga references siya na hindi ko masyadong naintindihan. And para sa akin, walang mga gaanong punches na tumama kay Saito. Siguro ayun na lang yung magiging explanation ko doon sa battle na to. So ayun din lang naman, is Badang versus Saito. So shoutout Joe Benson Dallas, salamat sa request mo na to, and first time ko siya mapanood, at the same time na judge ko pa siya. So happy naman. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.